Bilisan mo na, kundi tatawag ako ng pulis. Bili-bili na kayo. Ulam kayo dyan. Ulam. Oh, Miss Ann, dusi-dusina na yung text ko sa'yo. Wala ka man lang reply. Alam mo bang 4 na buwan ka nang hindi nagbabayad ng renta dito sa karinderya? Patawad po, sir. Sinubukan ko naman po gumawa ng paraan para makabayad. Miss Ann, alam mo bang wala akong pakialam? Dahil 4 na buwan ka ng puro pangako na magbayad. Pasensya na po, sir. Mahina talaga ang negosyong nitong mga nakaraang buwan. Tama na sa mga kwento mong paulit-ulit lang. Pero baka may ibang paraan pa po. Total naman, nangupahan naman ako dito sa loob ng 20 years. Baka naman po, pwede pagbigyan nyo naman po ako. Miss Ann, negosyo ko ito, hindi charity. Walang renta, walang karinderya. Tumingin ka sa akin, isa kang talunan na negosyante. At kailangan mo nang umalis dito sa loob ng 1 linggo. Wala na akong ibang pagpipilian, kundi isara ang tindahan na ito. Kasalanan ko rin ang lahat ng ito. Sa dami kong pinayagan na kumain dito sa kalenderya, kahit kulang ang pambayad nila, kaya walang tinutubo itong negosyo ko. Ang sabi ng nanay ko, ang lahat ng kabutihan na ginawa mo sa mundong ito ay babalik din sa'yo. Magtiwala ka lang. Pero hindi siguro sa pagkakataon nito. Ang tagal na rin pala ng panahon. Wala nung huling punta ko dito. Sa tagal ng panahon, ito na rin ang huling araw na makikita mo itong tindahan ko. Anong ibig mong sabihin? Magsasara na kasi itong tindahan ko. Sa loob ng 20 years, mawawala na lang ito tulad ng naririnig mo, na dumudurog sa puso ko. Patawad sa narinig ko. Naalala mo pa ba ako? Patawad, pero parang pamilyar yung mukha mo. Pero hindi kita maalala sa dami ng mukha nang nakikita ko. Ako, naalala kita. Yung unang punta ko dito, sa kalenderya mo, gutom na gutom ako. Kaya lang, kulang yung dala kong pera, pambili ng pagkain. Pero pinakain mo pa rin ako, kahit malugi yung negosyo mo. Mula noon, patuloy pa rin ako sa pagiging palaboy. Hanggang sa inaampon ako ng isang mayamang pamilya. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ako sa mundo sa sobrang gutom. Pero pagkain lang yun. Hindi yun pagkain, kundi isang pagkakataon para sa isang panibagong buhay. Miss Ann, anong ginagawa mo dito? Dapat kanina ka pa nakaalis dito. Pasensya na, kasi hindi ko kaya magmadali. Gawa ng mahina na yung katawan ko. Bilisan mo na, kundi tatawag ako ng pulis. Mawalang galang lang po, sir. Kung sakaling i-ibenta mo yung tindahan na to, magkano? Siguro mga 1.5 million. Pero siguro wala na magka-interes sa lugar na to. Isasara ko na to. Sige, bilhin ko na to. Seryoso ka ba? Di mo ba ako narinig? Pero sa isang kondisyon, humingi ka muna ng kapatawaran sa bagong may-ari na lugar na to. Si Miss Ann. Ano? Tama, si Miss Ann na. Ang bagong may-ari ng kalenderya na to. Kaya kung gusto mo tong pera na to, humingi ka ng tawad sa kanya. Miss Ann, patawad sa lahat ng masasakit na salita ko sa'yo. Ayos, ito yung cheque. At ayoko nang makita ang mukha mo dito. Magdiwang ka na, Miss Ann. Baka nagkamali ka ng desisyon. Hindi ako nagkamali. Ang tindahan na ito ay sayo na. Hindi ka na mag-iisip sa pangrenta. Hindi ko matanggap ito. Sobra-sobra ito. Kailangan mong tanggapin at ang tulong na ito, kailangan mo ring ipadama sa iba. Maraming salamat.